Hello fam, welcome back to another vlog. So para sa vlog na ito, samahan niyo ako at tayo po ay babalik ng Taipei. So ang tagal na natin hindi nakapunta ng Taipei fam. It was more than a year na. I remember February of last year pa tayo pumunta at nakapag-explore talaga ng Taipei. Kasi pumunta tayo ng Taiwan third quarter of 2024. Pero sa Taichung tayo noon and it was with Taiwan Tourism Board. And hindi talaga tayo masyado nakapag-explore ng Taipei. Kaya ngayon, naisip kong pumunta ulit ng Taipei dahil na-miss ko na fam maglakad-lakad doon sa Taipei Main Station, Ximending area, and na-miss ko na rin mag-try ng iba-ibang mga Taiwanese food. And since meron tayong time this week, isiningit ko na itong Taiwan trip na ito. And for sure, yung iba sa inyo fam, nami-miss nyo na rin pumunta ng Taipei. So sa trip na ito fam, magsistay tayo sa another hotel para makapag-recommend ulit ako ng ibang hotel na pwede nyong pagstayan. Also, i-visit natin yung iba pang mga attractions na hindi pa natin na-visit sa mga previous trips natin. Magta-try na rin tayo fam ng mga iba't ibang food na pwede kong i-share din sa inyo. So tara fam, it's gonna be a short trip lang pero sulitin natin yung trip natin sa Taipei. So we're flying via China Airlines. Yun yung flag carrier ng Taiwan. And pinili ko talaga yung flight na yun fam kasi number one, gusto ko mag-try ng ibang airline para ma-share ko rin sa inyo yung experience. Number two, maganda kasi yung oras ng China Airlines. 10:30 AM yung flight kaya maganda yung oras, diba? Kasi hindi mo kailangan gumising ng madaling araw or what para makapag-fly. And ultimately, para makatry din tayo ng iba pang airlines and I could share the experience with you. So tara fam, mag-check-in na muna tayo pero magbabayad muna ako ng travel tax. Dito naman sa NAIA Terminal 1, konti lang ang pila ng travel tax. Ayan. So tara, bayad muna tayo ng tax bago tayo mag-check-in. Naka-online check-in naman na ako. Alam niyo ang maganda sa China Airlines, ang ganda nung app nila. Like sobrang bilis, tapos napakadaling i-navigate. Check-in na tayo. O diba, ang bilis nung check-in process nung China Airlines. Ayan lang siya fam. Since naka-online check-in na ako, pila-pila na agad ako dito. Tapos ayan, nakuha na agad natin yung ating boarding pass. Let's go. Immigration na tayo. Dito na tayo sa boarding gate fam. And bumili lang ako ng cold brew from Starbucks. Ayan, kape lang tayo. And share ko lang pala fam na ongoing pa rin ang promo ng Taiwan Tourism ng kanilang Lucky Land. So up until September 30, 2025 pa yan. So kung may trips kayo to Taiwan anytime soon, pwede kayong mag-try ng luck ninyo sa kanilang Lucky Land. Paano nga ba mag-register? Share ko ng mabilis sa inyo. Number 1, punta kayo sa www.5000.taiwan.net.tw and then lalabas yung website. Pakita natin yung welcome page ng website, no? And dito nyo makikita yung mga steps kung paano kayo makakasali. Number 1, kailangan nyo mag-register at least 1 day or within 7 days before arrival. So make sure nyo from at least 1 day makaregister kayo kasi kung day of arrival ninyo kayo magre-register, hindi na kayo makakapasok doon or hindi na kayo makakapag-register doon sa website. Madali lang mag-register fam, lagyan nyo lang yung mga basic details, email, tapos name, pati yung passport details, flight number and all. Then once maka-register na kayo, may marireceive kayong email and QR code. I-save nyo yun sa phone nyo kasi yun yung i-scan nyo doon sa Taiwan Lucky Land area paglapag natin. Mamaya papakita ko yun sa inyo. So number 2 is try your luck and draw at the arrivals hall of airports in Taiwan. So, kung mananalo kayo fam, doon nyo na rin kukunin yung prize. Meron ding booth na pagkukunan ng prize. Mamaya, papakita ko rin sa inyo. So, nakapag-register na ako doon sa website and hopefully manalo tayo mamaya kasi 5,000 NTD din yun. I remember yung Feb trip natin sa Taiwan, nanalo tayo ng Lucky Land, no? And iPass yung pinili kong prize. So, upon registration kasi, pwede na rin kayong mamili ng prize, no? So, yung mga travel prizes nila ay pwedeng accommodation voucher, tapos mga e-tickets, yung iPass, EasyCard, and iCash 2.0. So, yung mga iPass and EasyCard, yun yung pwede natin gamitin sa mga grocery stores, convenience stores, transportation, doon sa Taiwan. Tapos, yung hotel accommodation voucher, yun yung pwedeng gamitin sa mga hotels doon. Anyway, fingers crossed, sana manalo tayo mamaya. Also, fam, good news din na extended na ulit yung visa-free privileges nating mga Filipinos sa Taiwan until 2026. So, sa mga nag-worry dyan kung extended ba yung visa privileges natin, yes, extended na po siya. Kaya kung may mga nakaschedule na kayong Taiwan travels niyo this year, go nyo na yan. Kasi visa-free pa rin tayong mga Filipinos doon until 2026. Sa plane na tayo fam, ang ganda rin ng aircraft ng China Airlines. So ang sinasakyan pala natin fam ay Airbus A330-300. Ito siya.
Tapos tignan nyo, ang luwag din ng legroom. And konti lang yung pasahero ngayon, fam. Ayan, dito sa section natin halos wala. To give more information, ang upuan ko pala, fam, ay 22A. Ganda, no? Luwag. Wala tayong katabi. Tapos dito sa buong row natin sa tapat, wala din. So yeah, yan ang aircraft ng China Airlines. Mamaya pakita ko sa inyo yung toilet nila. Fairness, ang sarap ng food, fam. Taiwan sausage. Tapos, alam mo yung sticky rice. Di ba meron sa mga street food sa Taiwan? Yung sausage on sausage na sticky rice. Tapos, ginapa naman yung sausage. Ganun siya. Sarap. Let's try the salad. Sarap. Nandito na ako sa toilet. In fairness, ang laki ng toilet nila. Ayan, meron dito, what's this? Fragrance mist, lotion, hand wash, tissue, more tissue. And then here's the toilet. Fairness, it's big. Hello! So, nandito na tayo, fam, sa Taoyuan International Airport. Naalala ko pa yung vlog natin dito dati. May mga PCR test pang pinamimigay dito noon. Dito banda. Ayan. So, before tayo mag-immigration, kailangan tayo mag-fill out ng online Taiwan arrival card. Ito siya. So, pwede kayong mag-scan dito ng QR code. Ayan. Okay, got our luggage. Ganun ang kabilis. Mabilis lang din sa immigration. Maraming tao, pero mabilis lang din yung pag-process nila. So, tara, labas na tayo. Yay! We're out! Ayan na ang arrivals area ng Taoyuan Airport. Naalala ko rin, fam, nung nag-layover tayo ni Papang dito ng 12 hours. Nadala natin si Papang dito, no? Pero hopefully, madala din natin yung buong fam dito sa susunod, no? Anyway, ito na ang Taiwan The Lucky Land area. So, ito na yung sinabi ko kanina na pupuntahan natin paglabas nung arrivals. So, isa-scan na natin yung QR code natin dito. Ito na ang lottery area. Let's try. Yan na. Ready na ba tayo? Okay, let's start. Yan na. Start. Oh, I try again. Okay, hindi po tayo pinalad sa The Lucky Land ngayon. Try again next time. Ngayon, mag-withdraw na tayo ng pera. Dito tayo mag-withdraw sa Mega Bank. Alright, naka-withdraw na tayo ng pera, fam. Ang withdraw ko ay 13,000 NTD. So yeah, ganun ang kabilis. Ginamit ko ay ang GCash Visa Card. Also, nag-book na rin ako ng eSIM sa Klook. Ilalagay natin dito yung screenshot. Sinelect ko lang yung eSIM Taiwan. Tapos, magsaselect lang kayo ng araw dyan. Then yun na, pwede nyo na siyang i-book. So kung magbubook din kayo ng eSIMs ninyo, you can use the codes na i-display ko sa screen para makakuha kayo ng extra discount. Now na may pera na tayo and meron na rin tayong eSIM, gumana naman na siya paglapag pa lang dito. Ngayon, sakay na tayo ng high-speed rail. Papunta naman ng Taipei Main Station. Kung nagbook kayo ng mga packet Wi-Fi nyo on Klook or SIM cards, dito nyo siya kukunin, fam, sa South area. Dito na tayo to high-speed rail.
tayo na sa Taipei Main Station. And 160 NT, di pala yung nabawas doon sa card ko. Now, maglalakad na lang tayo papunta sa hotel natin. I'm kinda hungry na kasi wala pa tayong lunch. Yung breakfast ko kanina is yung sa plane ng time check. It's 2:50 na ng tanghali. Bili tayo ng something sa Family Mart muna. Ayan snacks muna tayo. Okay, kain tayo fam. At ako'y nagugutom na. We have Ovaltine and tinapay. Pinainit ko na rin siya sa microwave. Ayan. Kasi alas 3 na. Parang naubos yung energy ko. Okay. Ayan. Okay. Ay, sarap. Para siyang sausage McMuffin ng McDonald's sa atin. Parang ganun nga siya. Same na same yung lasa niya. May cheese, may pork, may egg. Snacks muna tayo. And we're out! I'm so happy! Nakita na ulit natin ang Taipei. Like paglabas ng station, fam, nagliwanag yung mata ko na OMG, ito na. Nasa Taipei na ulit tayo. Ito yung feeling na gusto kong ma-feel ulit. Yung feeling na nasa Taipei ka. Iba rin pala talaga, no? Kasi may ibang charm talaga yung Taipei. I'm so excited, fam. Nakikita ko na yung hotel natin. Dito ako lumabas. Dito. Ayan yung Taoyuan Airport A1 station ng high-speed rail. So, dyan tayo lumabas. Tapos, ito na ang Taipei Main Station. And then, dyan tayo nagstay nung nakaraan, diba? Yung hotel natin. Tapos, ngayon, dito naman tayo magsistay. Kita nyo yung building na yan. Dyan tayo magsistay, fam. Ang Citizen M, Taipei North Gate. Ayan. Sobrang lapit lang niya, fam, sa Taipei Main Station. Ayan lang siya. Tapos, mula dyan, maglalakad lang din tayo papuntang Ximending, no? So, halika na. Ayan ang dala ko. Maglakad na tayo papunta sa hotel natin. So, pinili ko tong hotel, fam, kasi gusto ko naman na malapit tayo sa Taipei Main Station tsaka Red Line. Kasi yung last trip natin dito sa Ximending tayo nagstay. Tapos yung station kasi na malapit sa Ximending is Green Line, diba? Eh gusto ko naman yung Red Line kasi majority ng mga spots na pupuntahan natin ngayon nasa Red Line. So, madali tayong makakapunta sa station. So, tayo maglalakad. Ayan, dito pala. Let's go. Dala-dala natin ang ating malet. Ang excitement. Nakaka-excite pag ganito, no? Yung kakalapag mo lang. Tapos excited ka makita yung room. Excited ka mag-explore. Excited ka mag-food trip. May dala pala akong fan kasi mainit na ngayon dito sa Taipei, fam. Yung Gojo-Dock na fan natin. Ayan. Again, kung gusto nyo rin ito, tatag ko sa baba. Super useful niya, lalo na pag ganitong mainit na panahon. Alam nyo ba, fam, ngayon ko lang napagtanto. Kita na pala ang Taipei 101 mula dito sa Taipei Main Station. Ayan siya, nasa likod. Kita ba sa camera? Teka, iharap ko sa inyo. Tignan natin kung kaya ng zoom ng ating DJI. Ayun, kita nga. Ayan, no? Diba? Ngayon ko lang napagtanto. Nagulat ako pag nilong kung ganun. Taipei 101 yun na. Kita na pala siya dito. Anyway, halika na. Ayan na yung hotel natin, oh. Check-in na ako, fam. So, may mga online check-in counters sila doon. So, ikaw yung mag-check-in. Madali lang naman siya. Search mo lang yung name mo, lalabas yung booking. Tapos, yeah, mabibigyan ka na ng room. Hello! We're here! Welcome to Taipei! Ang ganda ng room natin, fam. Bigyan ko na agad kayo ng room tour, syempre. Okay, let's start. Bigyan ko na kayo ng quick room tour. So, ito ang ating door. Meron tayong full-length mirror dito. Ito ang mga sabitan ng damit. And then, toilet. Tignan natin ang kanilang toilet. Oh, malinis, fam. Pero wala silang bidet, no? But yeah, okay lang yan. Dala ko naman yung aking portable tabo. May mga tissue, towel. Tapos, ito yung shower area. Sobrang linis din. And kompleto naman, may shampoo and body soap. Yan ang shower. Nice, diba? Tapos, dito, meron
meron tayong mini lavatory. Pero tignan niyo yung design niya, no? Parang updated na yung design niya. So, meron tayong mirror dito, hand soap, tapos dalawang baso, towels, hair dryer, another towel sa baba, and mini ref. Meron tayong patubig sa mini ref. Tapos may control ng mirror light. Tapos ito na yung kama natin. Tignan niyo fam yung kama natin. Oh, ang ganda. Ang taas. Tapos may mga control dito. Table light. Okay. Nabubuksan pa pala to. Tapos yung curtain, pwede mo siyang i-control dito. Oh, bongga, diba? Ang ganda. Yan, so yan ang view natin, fam. Close muna natin kasi mainit pa. Tapos, ayan yung bed natin. Meron tayong TV, tissue box, tapos phone dito, and then maraming mga chargers. Ayan, may USB, tapos meron pa silang ganyan. So, parang universal charging ports. Tapos, may upuan dito, and lamp. So, yan ang room natin, fam. Maliit lang siya. Very compact, pero para sa atin, okay na to, no? So, yeah, that's our room, fam. So, ang room natin ay standard double room, city view with windows. So, 15 square meter yung size ng room, non-smoking, and may city view siya. Tignan natin yung details ha. One moment. Open ko yung Klook app. Kasi sa Klook ko siya nabook. So, yung bed natin ay isang king bed. Tapos, meron siyang bathroom, shower na hiwalay, hair dryer, sleepers. Asan ang sleepers? Parang di ko pa nakita. Anyway, hanapin lang natin mamaya. Tapos, toilet, telephone, air conditioning, safety deposit box, free bottled water, desk, TV, refrigerator, tapos may window siya. So, nabuko ito, fam, for around 5,200 pesos per night. Pero you can book this for as low as 4,700. Nag-check kasi ako 1 month from now, so mas mababa pa yung rate talaga. So, pwedeng yun yung gawin ninyo, no? Kasi minsan, pag maaga tayo nag-book, mas mababa yung rate na makukuha natin, no? So, yeah, again, ang pangalan ng hotel ay Citizen M Taipei Northgate. Konting lakad lang, nasa Taipei Main Station ka na. Tapos, walking distance lang din to Ximending. Kumbaga, nasa gitna siya ng Ximending Taipei Main Station. Nasa gitna itong hotel na ito. No, again, kaya ako pinili ito para mas malapit tayo sa red line ng MRT station. Tsaka para maiba naman kasi last time sa Ximending area na tayo nagstay. Dito naman tayo banda sa Taipei Main Station, diba? So again, kung ibubook nyo ito sa Klook, you can use the codes na i-display ko sa screen para makakuha kayo ng extra discounts. Also, kung nagpaplano na kayo ng mga trips nyo, fam, domestic and international trips, pwede kayo mag-book sa Klook ng mga hotels and activities, no? And you can access my creator shop. Punta lang kayo sa Klook app, search nyo lang JM Banquisio. Tapos lalabas yung creator shop. Makikita nyo na lahat dyan ng recommended hotels and activities ko sa mga countries na napili ko doon. So punta lang kayo doon. May mga secret codes din doon sa creator shop na pwede nyong magamit. Okay, for now, papahinga na muna tayo, fam. Time check. 3:40 na ng tanghali. So mag-refreshen up na muna ako. Kailangan kong mag-shower. Tapos pahinga na muna tayo saglit. And then mamaya, labas tayo for dinner. Sakto naman, nag-sandwich na tayo, no? So yun na yung parang lunch natin. Bawi na lang tayo sa dinner mamaya. So balikan ko kayo. Pahinga na muna tayo. Dito sa hotel, i-enjoy natin ang ating bed. Hello, fam. So 6:15 na ng gabi ngayon and ready na tayong lumabas. Nakapagpahinga na ako kanina. Sobrang init. Mga 1.5 oras din ako nakapagpahinga. And ngayon ready na tayong lumabas. Mag-dinner tayo, fam. At ako'y nagugutom na. So we're gonna eat Luro Fan. Isa yun sa pinakasikat na food dito sa Taipei. Nakakain na tayo noon sa mga iba't ibang restaurants dito. Pero yung pupuntahan natin ngayon is yung isa sa mga pinakasikat na store sa Ximending na nagtitinda ng Luro Fan. Tapos meron din silang oyster omelette. And yeah, tignan na lang natin mamaya. After that, gusto ko rin puntahan yung tindahan ng crispy milk donut. If you remember, fam, gusto natin kainan yung last time pero hindi natin siya napuntahan. So ngayon, pupuntahan na natin siya. Maglalakad lang tayo going to Ximending kasi malapit lang naman. Sinerge ko sa Google, nasa 11 minutes lang yung lakad natin mula dito sa hotel papunta sa Ximending. So, lakarin na lang natin. So tara, ready na ako. Ito lang yung dala kong bag. Ayan. Tapos, yung ating electric fan. Kasi mainit sa labas at tayo maglalakad. So, kailangan natin to. So, tara fam, labas na tayo. Naman ako dito sa second floor kasi meron silang common area dito. Ang ganda. Pakita ko sa inyo. Ayan o, hangout area siya. So, all the guests can hang out here. Tapos, meron silang minibar. So, ngayon, pwede na tayo mag-stairs mula dito. Kasi second floor lang naman siya. Palabas na ako, famay na yung hotel natin. And ang temp pala ngayon ay 28 degrees. Feels like 30. So, ang lowest ngayon ay 26. Halika na, lakad na tayo. Papunta sa Ximending.
Ito na yung Molly, yung binila natin ng perfume nung nakaraan. So kung gusto niyo bumili ng mga perfume dito sa Taiwan, punta kayo dito. Okay, bumili na ako saglit dito sa Molly. Ito kasi yung favorite na perfume ni Papang Jovan Mas. Ayan. 499 NTD. O diba, less than 1,000 pesos na. Pasalubong natin kay Papang. Favorite niya to, naubos na niya nga ito eh. Hindi ka na, diretso na tayo sa Ximending. Excited daw kumain. Ito pala yung Ximen Airline Hotel, oh. Nakita ko rin to, isa rin ito sa mga kinonsider kong hotel. Pero since gusto ko ang mas mapalapit sa Taipei Main Station, yun yung pinili ko. Sa kabila, andito na yung Midtown na hotel. Tapos sa kabila pa yung Grand Fresa. Ito pwede na nga tayo pumasok dito, oh. Pero doon tayo sa kabila papasok sa pinaka main road ng Ximending. Yay! We're back at Ximending Farm! We're finally here. Ito na talaga yung na-miss kong lakarin. Ang purpose natin, kaya nagsingit talaga ako ng Taipei trip dahil nami-miss ko ng maglakad dito sa Ximending area. Ay, ang cute. Caricature. Kaya diretso na tayo. Kain na muna tayo. Maya na tayo magtingin ng mga shops. Performance dito. Pero hindi ko na ma-absorb yung performance dahil gutom na ako. Kain na muna tayo, fam. I'm so hungry na talaga. Lapit na tayo sa kakainan natin. Hello, fam. So, nandito na tayo sa ating next stop, ang Tianli. So, located ito sa Ximending and isa ito sa mga pinakasikat na restaurants dito. Dito, nag-offer sila ng oyster omelette, luro fan, pan-fried radish cake, at marami pang iba. So, sikat ito hindi lang sa mga locals, kundi sa mga turista din dito sa Taiwan. So, finally, matatry na natin siya. Although, natry ko na to before, fam, sa first Taipei trip ko. Pero, hindi pa ako nagbablog nung time na yon. So, ngayon, tatry ulit natin siya. We're gonna eat luro fan. So, according to my research, fam, since maliit lang yung restaurant nila, kung isa lang kayo or dalawa lang kayo or maliit lang yung group ninyo, you might need to share tables sa mga ibang customers din nila. So, ganun sila kasikat. Kaya tignan nyo, fam, yung pila. Oh, ayan. So, pipilahan na natin siya. So, nagbigay naman na sila ng sheet. So, dito pwedeng umorder. So, aside dito sa sheet, pwede kayong humingi nito. Kasi sabi ko, they have English. Ayan, meron silang ganito. So, we ordered oyster omelette and luro fan. Total of 150 NTD. You. Ayan na, next na tayo. Ang maganda dito, fam, aircon. So kahit na mainit sa labas, presko dito sa loob. Kaya lang natin order natin. Okay, fam, let's eat. Katulan na natin ang luro fan. Wow! Alam nyo, fam, lasang-lasa yung soy sauce. Medyo maalat siya na may konting tamis, kaya balancing-balanse yung lasa niya. Parang nalalasahan ko rin yung star anise, fam, na mas lalong nagpapasarap ng lasa niya. Yung pork sobrang lambot, halos matunaw na siya sa bibig ko. Fatty but in a good way. Sobrang juicy, malasa at hindi nakakaumay. Sarap! And then alam nyo, fam, pag hinalo mo siya sa steamed rice, tapos may egg pa, andun yung umami. Okay, let's try naman the oyster omelette. Tignan nyo, fam, oh. Ang crispy sa labas, pero soft and gooey sa loob. Ayan, oh. Now, let's try the oysters. Ito, fam, natikman ko na to nung last time. Pero nakalimutan ko na yung lasa niya. Kasi kailan pa yun, matagal na panahon na. Yung sauce niya, it's kinda like sweet and savory. And masarap yung oyster, ha. Lasang fresh. I also love na hindi tinipid ang oyster, ha? Generous ang amount ng oyster. Sarap. Balanse yung pagka-crispy ng labas, tapos yung pagka-soft and gooey sa loob. Tapos isipin nyo may sweet and savory na sauce. Ganon siya. Tapos na tayo kumain, fam. Wow, grabe, ang sarap. Like, it was the perfect meal para sa first night natin dito sa Taipei. Kung first night nyo rin dito, fam, try nyo yung Tianli. Napakasarap. Dito lang siya sa Ximending area. Ito lang pala yung Rainbow Hotel, oh. Tapos dito yung may performance sa gitna. Tapos Pop Mart dun sa kabila. Dito lang siya. Mabilis naman siya ma-search sa Google. Ayan, may malaki na tayo, fam, dito. Hi!
Ayan, ang dami nila, oh. Iba't ibang fam. Thank you, ah. Love you. Thank you. Oo, salamat po. Nice to meet you. Go. Halika. Gusto niyo po ako muna idea sa Taiwan. Ay, thank you po. Tayo sa fam. Hi, salamat po. Bye-bye po, salamat po. Uy, ang saya. Ang dami natin nakitang fam. So happy. Anyway, di pa ako nakainom tubig. Hanap tayo ng inumin kasi puro soft drinks yung tinda nila. Ayoko mag-soft drinks. Parang gusto ko ng... Di ba meron dito yung mga juice na tinitinda? Pero hindi ko alam, parang nawala dito. Maybe because walang mga street foods ngayon. Napin natin. Kasi parang gusto ko yung juice na parang ampalaya. Di ba nakita natin yung nakaraan? So yun yung gusto kong tikman. Napin natin. Teka, nakalimutan ko na yung purpose natin. Andito nga pala ako sa Taiwan's best souvenir store kasi may nakita akong bag tag. So yun yung gusto kong bilhin. Dito, oh. Nawala ako kanina kasi ang dami nating na-meet na fam. Na-overjoy ako. Ito, may mga ano sila eh. Parang pwedeng luggage tag. Ayan, oh, mga cute. Hindi pala, wala pala ako na-typan. Hanap pa tayo sa iba. Grabe, hindi ko mahanap yung drink na parang ampalaya. Tsaka walang mga street food. Dahil dyan, bumili na lang muna ako ng tubig. Mag-water na lang muna tayo. Now, isi-search natin saan yung crispy milk donut. Yun yung second stop natin. Nandito na tayo sa area nung Xingfutang and Pop Mart. Kanan na tayo dito. Dito banda yung crispy milk donut sa kanto, dito sa kaliwa. Ay, ito na pala ang famous na green building dito sa Ximenting. Meron tayong kakainan dyan from sa loob niyan, one of these days. Dito lang pala siya. Tapos marami ng mga shops dito, Adidas, ABC Mart, Nike, Kicks Lounge. Nice, no? Buhay na buhay ang area. Okay, ito na tayo sa next stop, ang crispy milk donut. Sana meron pa. Okay, sa wakas matitikman na natin ang crispy milk donut na matagal na natin gustong tikman pero hindi natin matikman. Pero ngayon, ayan, may chance na tayong matikman siya. Pumila ko dyan, sakto naman, mainit pa. Let's try. Yung outside niya is crispy and yung loob ay chewy. I like it. It's crispy, chewy, and milky. All in one bite. Ganon. Masarap. Kasi may mga nababasa akong reviews. Sakto lang daw. Pero syempre, taste is subjective, diba? Ay, hello po. Hi! Lagi kita napapanood. Ay, thank you po. Dito ka lang pala. Magay kayo sa vlog. Ayan, oh. Nakita tayo dito, oh. Hello! Hello po. So again, may mga nababasa kasi akong reviews na hindi nila type pero that's okay kasi again, iba-iba naman tayo ng panlasa, iba-iba naman tayo ng trip sa pagkain. And taste is subjective. Kanya-kanya tayong trip, kanya-kanya tayong panlasa, kanya-kanya tayo ng gustong kainin. Pero ako, pasado sa akin ito, 10 out of 10. O siguro bias din ako kasi 'di ba, mahilig tayo sa pastries. I like it. Para siyang pina-level up na donut sa Divisoria. Kung alam niyo yung tinda dati sa Divisoria na donut na pilipit tapos may mga asukal. Pina-level up siya kasi may milk powder, gano'n. Sarap. Bumalik lang ako dito sa kalagitnaan ng Ximenting. Titingin-tingin lang ng mga cute stuff. Tignan niyo pa, mga cute. Keychain siya na milk tea. Boba. Cute. Ito, maraming mga ganito dito. Mga bilihan ng pasalubong. Tingin nga tayo dito. Hanap natin ng iPhone case si Mamang. Ayan, ang dami nila, oh. Cute. Okay, lumabas ako fam, di muna ako bumili. Kasi when I asked the price, 790 NTD ang isa. It's about 1,500 pesos. Kaya lumabas muna ako. Pag-isipan muna natin. Ito na yung Aichong flour rice noodles. Gusto ko din ulit makakain ito pero busog na tayo. Maybe some other time. Balik tayo dito. Nakalabas ako ng kanto and alam nyo, meron ditong bilihan ng star fruit na juice. Sinerch ko kung ano yung star fruit carambola. Now, let's try. Na-curious ako kasi pinipilahan siya. Ayan o, star fruits ice. Try natin. Let's go. Ito yung price niya. 30 yata yung maliit lang. So, let's buy yung maliit lang siguro na juice. Meron pala yung nakaka, parang 50 NTD. Yung may fruit mismo. Ayun o. Sige, try natin yan. Parang interesting din matikman yung fruit niya. 1
Star fruit. Star fruit. Thank you. Halika fam, let's try ang star fruit juice dito sa Taiwan. Apparently, sikat pala tong drink na ito lalo na ngayong summer or pag mainit ang panahon. Yung mga locals, lagi daw bumibili nito. And sabi nila, masarap daw. Let's try. Okay, I like it fam. It's refreshing, it's light and zesty. Medyo citrusy, pero may unique flavor siya na mahirap i-describe. Parang maasim-asim siya. Pero pag ininom mo na, ang refreshing. Sarap! Try natin yung fruit mismo. Ito yung itsura niya, oh. So, ganyan siya. Okay, ang distinct ng flavor niya, fam. Ang hirap i-describe. Manamis-namis. Sa unang kagat, parang may pagkamaasim. Pero yung aftertaste niya, manamis-namis. Ang sarap. Refreshing. Yum! #JM recommend. Sarap. Alam ko na. Kumbaga sa atin, may pagkalasa siyang matamis na sampalok. Ganun pala. Kaya pala parang maasim-asim, pero yung aftertaste niya, matamis. Sipin nyo, fam, kumain kayo ng minatamis na sampalok. Ganun. Sarap. Sarap, grabe, naubos ko. Sobrang refreshing. Ngayon fam, balik na tayo sa ating hotel. Lalakad ulit tayo, nasa 10-minute walk. Papunta naman sa ating hotel. O, diba, sakto lang kasi busog tayo. So, paus-hus tayo bago bumalik ng hotel. Ayan na siya. Yung ating lalakaran. Tignan niyo fam, ang linis nung Taipei. And ang sarap maglakad sa gabi. You'll really feel very safe dito. Actually, kung magsistay din kayo dun sa pinagsistayan nating hotel ngayon, and kung ayaw nyo na maglakad dun sa main street, pwede na kayong pumasok dito fam. Hi! Hello! Oh, ang saya. May nakita ulit tayong fam. Anyway, kung sa Taipei main station din kayo magsistay, katulad ko, and maglalakad lang kayo dito sa Ximending, kung ayaw nyo nang pumunta dun sa main street, kasi yun yung main street, diba? Yung may H&M, may Adidas, pwede na kayo mag-shortcut dito fam. Ayan, welcome to Ximending. Nandiyan na yung kinainan natin. Kasi kung makikita nyo, i-zoom natin ha. Kung makikita nyo, nandiyan yung performance. Oh. Diba yan yung dinaanan natin kanina? So nandiyan lang siya banda. Pero syempre, kung first time nyo dito sa Taipei, I would advise na punta kayo dun sa main street para mas ma-feel nyo yung Ximending talaga. Now, lakad na tayo pabalik ng hotel natin. Sobrang lapit lang nung Taipei main station fam, sa Ximending. Kaya maganda rin magstay dito kasi andyan ang train station, main station yan dito. 7-Eleven run muna tayo bago tayo bumalik ng hotel. Gatsby lang yung nabili ko. Hindi na muna ako bumili ng snacks kasi sobrang busog ko sa mga kinain natin. Nabusog ako dun sa Star Fruit. Lapit na tayo sa hotel natin. Next kanto na dyan. O diba, saglit na lakad lang pa. Andito na tayo sa hotel natin. Exercise. Ayan na siya oh. Citizen M. Ayan siya sa gabi. Sorry. Yung nakikita nyo, power bank yan. Kasi charge ko yung camera ko. Ayan. Share ko lang. Anyway, get na tayo sa room natin. And we're back sa ating hotel room finally. It's currently 9:15 na ng gabi. And alam nyo, hindi ko pala napakita to kanina, fam. Oh. May hangiran pala tayo ng damit dito sa loob. I thought dito lang sa labas. But yan. Tapos, andito pala ang kanilang safety deposit box. Tapos, ang hotel sleepers. Okay, mag-unready na tayo. 9:25 na ng gabi. Sakto lang, diba? Happy naman ako at nagawa natin ang itinerary natin na mapuntahan yung kainan na yun sa Ximending and matry ang crispy milk donut. Whew! Wow, sarap nung ating lakad. Now, tayo ay maghilamos. So, ang gamit kong facial wash ay ang Senka Perfect Whip. So, ito yung pang-travel ko. Pero, iba yung ginagamit ko sa bahay, yung Milano C na facial wash. Pero yung travel size, ito yung dinadala ko. Kasi, maganda siya sa mukha. Very gentle lang sa skin. Kung gusto nyo rin itry ito, sige, hanap ako ng link so I can tag it. Ay, sarap. Now, maglalagay ka ng portion sa palad mo. Tapos, lagyan mo ng konting tubig. Saka mo siya igaganon. Hanggang sa bumula siya ng bumula. Parang magiging foamy siya. Ayan. Okay. Ayan, freshness. Fresh na po tayo. Diba?
Teka, bibihis muna ako. Ayan fam, nakapagbihis na ako. Ngayon tayo ay mag-moisturize. Alam nyo fam, sa lahat ng skincare yata, moisturizer ang pinaka-favorite ko. O hindi sunscreen, no? Kasi yung moisturizer, ang sarap talaga niya sa mukha. Like, nakakalambot talaga siya ng face, no? Kaya, ito talaga ang hindi mawawala sa akin every night. So, marami akong moisturizer na ginagamit. Meron pa akong Suki, yung from Australia, no? Meron pa akong Round Lab, yung nabili natin sa Korea. Tapos, ito, ginagamit ko to fam kapag pangmalakas ang moisturize ang kailangan. Lalo na kapag mga malamig yung panahon, ito talaga. Parang, for me, ito yung nakaka-moisturize para sa akin. It's Neutrogena Hydro Boost. Ayan siya. Pero sa lahat din ng moisturizer, isa yata ito sa pinakamahal na nabili ko. Pero, ang bongga naman maka-moisturize. Talaga, grabe. As in, kung gusto mo ng pangmalakasang moisturizer, ito talaga siya. So, yun lang. Yun lang ginagawa ko sa gabi. Diba? Facial wash, tapos moisturizer. So, kung gusto nyo rin ito, fam, kung gusto nyo itry, hanap din ako ng link. Itatag natin sa baba. Super ganda nito talaga. Like, siya yung nakaka-moisturize sa lahat. For me, ha? Ayan. Neutrogena Hydro Boost. Now, mag-aayos na lang ako ng mga gamit, tapos mag-charge ng mga devices, and ready na tayong mag-sleep. So, i-end ko na itong vlog, fam. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa day 1 dito sa Taiwan. Again, I'm so happy to be back here in Taiwan, and happy ako na nakatry tayo ng mga bagong kainan. Natry natin yung mga gusto nating kainin nung nakaraan na hindi natin na-try. Nakapag-stay tayo sa bagong hotel dito sa Taiwan. So, new experiences tayo dito, no? Sabi ko naman sa previous vlog natin, fam, no, na kahit nabalikan natin yung country, there's so many things to do pa talaga, and marami pang restaurants and pagkain na pwedeng itry, hotels na pagstayan, activities na pwedeng gawin, and attractions na pwedeng ma-visit. Kaya I'm so happy na nakabalik tayo ngayon dito sa Taiwan at makagawa ulit ng mga new experiences dito. So i-end ko na muna itong vlog, fam. Time to rest na, no, and magre-recharge ulit tayo para bukas, dahil tomorrow magdi-DIY trip tayo to Tamsui. Isa yung magandang area dito sa Taipei, tapos tingnan natin kung makadaan din tayo ng Beitou. So yun yung itinerary natin bukas. We're gonna do DIY. Kaya ako rin gustong mapalapit dito sa red line, kasi yung mga destinations na yan nasa red line ng tren dito sa Taipei Main Station. Anyway, tomorrow ko na lang i-share lahat ng yan. Before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Bankisyo sa Facebook, at JM Bankisyo sa Instagram, and at JM Bankisyo _ sa TikTok. So kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman, and subscribe kayo sa channel ko, fam. Baka matagal na rin kayong viewer and nakakalimutan nyo lang na mag-subscribe sa channel ko. Click nyo lang yung subscribe button, fam, and malaking tulong na ang magagawa niyan sa channel, no? So maraming salamat, fam, sa panonood, and I'll see you on my next Taipei vlog. Bye! Good night!